Umuwi sa Bulacan si dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez para makakuha ng dagdag na ebidensya para sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Nakatutok si Darlene Kai. Pasado alas 7 ng umaga kanina umalis sa Senado ang convoy, lulan si dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Pinayagan siyang umuwi sa Bulacan ngayong araw para mangalap ng dagdag na ebidensya kaugnay sa ginagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa maanumalyang flood control projects. Mahigpit ang seguridad sa kalye kung nasaan ang bahay ni Hernandez. May nakapwesto mga pulis at kawani ng barangay na nag-check sa bawat pumapasok. Sa isang mensahe, kinumpirma ni Senate President Tito Soto ang anyay heavily guarded o bantay saradong pag-uwi ni Hernandez. Yes, natuloy po siya and as we speak, andun po siya ngayon, naghahanap ng mga ebidensya. I don't want to preempt anything muna. Gusto ko manggaling po kay Bryce kung anong ebidensya po mahahanap niya. And then rest assured na once na nakuha namin, nakolate po namin, and at the right forum, we will divulge all these. Nabigyan din daw si Hernandez ng pagkakataong makasama ang kanyang pamilya. Kasama rin daw sa inaasikaso ng kanilang kampo ang pagsuko ng 2 pang luxury vehicles ni Hernandez sa ICI o Independent Commission on Infrastructure matapos ang pagsauli niya ng isang sasakyan kahapon. Because it's the right thing to do. We just don't know exactly when, but I think the only thing that's preventing him from doing so are logistical problems. Patuloy raw makikipagtulungan si Hernandez sa mga investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Pero hindi sila kontento sa naging takbo ng mga pagdinig sa Senado. He was also frustrated kasi he went there. He went to the Senate ready to reveal what he knew. And yet he was never given an opportunity. May mga questions yan. Yes or no lang ang pinapasagot pero he would want to explain why this happened. Unfortunately, parang hindi po nangyari yun. Alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi ang ibinigay na oras kay Hernandez. Pagkatapos nito, sabi ni Blue Ribbon Committee Chairman Senator Ping Lacson, kailangan niyang bumalik sa Senado kung saan siya nakadetain mula ng makontempt. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Nakaamba na naman ang taas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Sa tansya ng kumpanyang Unioil, posible ang hanggang pisong dagdag sa kada litro ng gasolina. 50 hanggang 70 sentimo naman ang posibleng taas presyo sa diesel. Ayon sa Oil Industry Management Bureau, nakikitang may epekto sa presyuhan ang sanctions ng Amerika at European Union sa Russia, sa gitna na rin ng patuloy na giyera ng Russia at Ukraine. Mga kapuso, trivia muna tayo ha. Alam nyo ba na trending ngayon ang kaboses daw ng kasama nating si Kuya Kim. Papasakaya siya sa OG. Kuya Kim, ano ba? Ano na? Kilalanin siya sa Pampagood Vibes ni Darlene Kai. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim. Ay teka, ba't parang may mali? Ang ating temperatura sa itaas na ito. Kuya Kim, ano raw? Kung minsan na kayong namalikmata sa kanyang ka-face na si Gong Yu, Pwede mo palitan. Pwes ngayon, tama ang inyong naririnig. Ang Trivia King at kuya ng bayan na si Kuya Kim Atienza, mayroon namang kaboses. Sa ganitong klase lugar, tubo-tubo ang mga puno. Siya ang video editor na si Mon na ang tila pagkakapareho ng boses kay Kuya Kim, patok online. Kuya Kim, ano pong masasabi niyo sa Trivia time! Si Mon, sideline niya raw ang pagiging voice actor. Ang hilig kong gayahin na kahit wala naman akong idea kung ano yung sinasabi ko, mukhang ang tali-talino ko kasi ginagaya ko si Kuya Kim. Oh, alam niyo ba? Ito ay natagpuan noong 1977 ng isang Japanese sailor mula sa Japan. Biro nga ng ilang netizens, siya raw ang Kuya Kim na medyo kinulang sa pag-review. Alam niyo ba? At nabuko na nga siya mismo ni Kuya Kim. Ang kanyang panggagaya, nirepost niya. Nagulat ako na parang kinikilig ako kasi idol ko si Kuya Kim. So, ayun, sana hindi siya nga galit. Mag-cruise kaya ang landas ng dalawa? Dahil kimportante ang may alam, yan ang ating aalamin sa mga susunod na araw. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras.